Noong 1960 sa Houston ay makikita ang batang si George, kasama ang kanyang pamilya. Kakalipat lamang nila sa isang lumang bahay, at wala pa silang kuryente. Kinagabihan ay pinaghati-hati ng ina para sa 4 niyang anak ang kakaunting pagkain. Dahil sa gutom ay nais ng kainin ni George ang kanyang parte, ngunit pinigilan siya ng kapatid na si Mary upang manalangin. Matapos ang panalangin ay isang subo lamang para kay George ang pagkain, kaya't naawa rito si Mary at binigay pa ang kalahati ng kanyang pagkain. Bago matulog ay pinaliwanag ng ina ni George na dapat niyang pag-igihan ang pag-aaral at iwasan ang pakikipag-away. Sa pagpasok sa school ay pinagtitinginan si George ng kanyang mga kaklase dahil sa kanyang itsura. Sinubukan niyang mag-participate sa talakayan sa klase, ngunit hindi siya pinansin ng teacher, at pinili nito ang batang may maayos na pananamit. Oras na ng pagkain, subalit walang baon si George, kaya't nakaupo na lamang siya, habang masayang kumakain ang kanyang mga kaklase. Isang bata ang pinagtawanan si George, dahil hindi niya kayang bumili ng pagkain. Binigyan siya ng pagkain, ngunit nais itong ipakuha sa kanya gaya ng aso. Nagalit si George at sinuntok niya ang bata. Nakita ito ng kanilang teacher, kaya tumakbo na lamang siya papalayo. Makaraan ng ilang taon ay nasa labas ng bar si George, at isa nitong kaibigan nang makita nila ang isang lasing na lalaki. Sinubukan nilang pagnakawan ang lalaki, subalit ikinagulat nilang isa pala itong pulis. Dumating ang mga kasamahan nitong pulis, kaya't nagmadali silang tumakas. Nagtago si George sa ilalim ng isang bahay, ngunit may dalang aso ang pulis. Pinunasan niya ang katawan ng maruming lupa mula sa kanal at hindi siya nahanap ng aso, kaya't umalis na ang pulis. Habang pauwi ay napansin niya ang isang advertisement sa telebisyon na nangangako ng libreng pagkain at trabaho sa mga hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Masayang binalita ito ni George sa kanyang ina na nagbigay naman ng suporta dahil magandang pagkakataon ito upang magkaroon ng direksyon ang buhay ni George. Tumungo si George sa California upang magsimula ng training, ngunit sa unang araw pa lamang ay nakainitan na niya ang isa ring trainee na si Desmond. Nang buksan ang kanyang bag ay nakita ni George ang bagong sapatos na pinag-ipunan pala ng kanyang ina. Nahirapan si George sa kanyang pagsasanay, kaya't pinagtatawanan na lamang siya ng mga naroroon. Ngunit natatakot ang mga ito sa tingin ni George, kaya't bumabalik rin ang katahimikan dahil sa takot. Sumunod na araw ay masayang nagpapatugtog si Desmond, kaya't hindi makapag-focus sa pag-aaral si George. Pinatay niya ang tugtog at wala namang nagawa si Desmond. Habang nag-uusap ang dalawa ay nagsimula ang kanilang pagkakaibigan at nagkayayaang lumabas. Gagamitin sana niya ang bagong sapatos mula sa kanyang ina subalit nawawala ito. Tumungo sa kantin ang dalawa kung saan ay sinabi ni Desmond na nakakuha siya ng paraan upang mabigyan sila ng mas maraming brownies. Habang masayang kumakain ay nakita ni George ang kanyang sapatos na suot ng isa ring trainee. Agad niyang hinabol ang lalaki at nagkulong ito sa kanyang dorm. Dahil sa galit ay winasak ni George ang pintuan at muntik pang ihulog sa bintana ang magnanakaw. Sa oras na yun ay dumating si Dossie at pinatigil nito ang kaguluhan. Lumabas sila at pinaliwanag ni George na tama lamang ang kanyang ginawa dahil pinaghirapan ng kanyang ina na mabili ang sapatos. Ngunit pinapili ni Docky si George kung gusto niyang makulong o pauwiin na lamang. Binigyan ng pamasahe ni Docky si George dahil tinatanggal na siya sa programa. Nakiusap si George dahil alam niyang ito lamang ang pagkakataon niya upang mabago ang kanyang buhay. Naawa si Dossie kaya't binigyan pa nito ng pagkakataon ang bata at tinanong kung nasubukan na nitong magboxing. Isa palang coach si Dossie at napansin nito ang taglay na lakas ni George. Tinanggap ni George ang alok kaya't sumunod na araw ay agad nilang sinimulan ang pagsasanay. Sinuntok ni George ang kanyang sparring partner dahil hindi niya nagustuhan ang biro nito kaya't pinakalma siya ni Doc. Samantala naroroon din si Desmond at nakipagpustahan ito sa mga nanonood. Nagsimula ang laban ngunit dahil hindi marunong si George ay pinaglaruan lamang siya ng kalaban. Napatumba si George kaya't ganun na lamang ang tawanan ng mga nanonood. Nagalit si George kaya't lumabas ito ng ring at ikinabigla ng lahat dahil naputol ang mabigat na punching bag na kanyang sinuntok. Pinaliwanag ni Docky na ang kanyang nakalaban ay kagaya rin niya noong nagsisimula pa lamang ito. Hindi rin natutuwa si George sa tawanan ng mga nanonood kaya't pinayuhan ito ni Docky na mag-focus lamang sa kanyang pag-ensayo. Itinuro ni Doc ang lahat ng basic, ngunit nahihirapan siya sa footwork. Dagdag pa ni Dossie ay hindi lamang lakas ng katawan ang kailangan aralin ni George at kailangan rin niyang matuto ng mga estratehiya. Tinawagan ni George ang kanyang pamilya, ngunit tumutol ang kanyang ina nang malamang nagboboksing siya dahil ayaw nitong nasasangkot siya sa away.
Hindi nagtagal ay muling nakaharap ni George ang nagpatumba sa kanya sa ring. Subalit sa pagkakataong ito ay ilang segundo lamang ang kinailangan ni George upang mapatumba ang kalaban. Ikinagulat ni Dossie ang malaking improvement ni George dahil nagbunga ang pagsasanay nila. Tumungo ng opisina ni Doc si George at doon niya nalamang dating professional boxer ito na nagkaroon ng 24-0 na record. Nakita ni George ang isang article kay Joe Frazier na kasalukuyang world champion at nangakong makukuha niya ang titulo balang araw. Natawa na lamang si Dossie at binalaan si George sa kung gaano kabigat na training ang kanyang kakailanganin upang matupad ang pangarap na ito. Naisimulan ni George ang karera sa Olympics ngunit ayon kay Dossie ay kakailanganin pa niyang magsanay ng 5 taon para makapaglaro. Makaraan ng 1 taon ay makikita si George na nakikipaglaban sa isang Soviet boxer na mas may karanasan sa kanya. Pabor sa kalaban ng mga commentators, ngunit labis na natutuwa ang kanyang pamilya na napapanood siya ng buong mundo. Lahat ng mga nakakakilala kay George ay ganun na lamang ang suporta, at maging ang kanyang ina na dati ay tutol ay napasuporta na lamang din. Malalakas na suntok ang pinakawalan ni George, at napanalunan niya ang gold medal na tila napakadali lamang. Iwinagayway ni George ang bandila ng Amerika, kaya't ganun na lamang ang tuwa ng kanyang pamilya dahil sa kanyang tagumpay. Sa kanyang pag-uwi ay isinuot ni George ang kanyang gold medal habang naglalakad sa kanilang lugar. Ngunit hindi pala nagustuhan ng iba ang kanyang pagwagayway ng bandila dahil para sa kanila ay ibang atleta dapat ang gumawa nito. Tila napahiya raw ang ibang mga atleta sa kanyang ginawa, kaya't umuwi si George upang humingi ng payo sa kanyang ina. Sa kabila ng kanyang paghihirap ay hindi man lang ito nakita ng iba, kaya't nangako siyang ipapanalo ang championship belt upang tingalain siya ng marami. Isang araw habang nasa airport, ay nakakita ng magandang babae si George kung saan ay nagbabasa ito ng magazine na siya ang nasa cover. Nilapitan niya ang babae at nalamang Paula ang pangalan nito. Tinawag na ang flight ni Paula kaya't ginawa ni George ang lahat niyang makakaya upang makuha ang number nito. Ngunit pinasulat ni Paula ang number ni George dahil ito na lamang ang kukontak sa kanya. Nang makarating kay Dos ay pinakilala nito ang bago niyang team na si Dick Sadler at promoter na si Archie Moore na dati ring light heavyweight champion. Sa paghahangad ng heavyweight champion title, ay isa-isang tinalo ni George ang bawat may hawak ng titulo. Hindi nagtagal ay nakita na lamang nila ang sarili na nagsasanay upang kalabanin ang world champion na si Joe Frazier. Samantala naging maganda ang pag-uusap ni Paula at George at nagsimula na silang mag-date. Sa suporta ng kanyang girlfriend ay umabot na sa 22-0 ang record ni George. Hindi nagtagal ay nagpa siya ng magpakasal si Paula at George matapos niyang makuha ang 36-0 na record. Naging daan ito upang makaharap na niya si Joe Frazier para sa hinahangad na titulo. Kailangang mag-ingat ni George dahil nagawang talunin ni Joe Frazier si Muhammad Ali 2 taon na ang nakakaraan. Malakas na hiyaw para kay Joe ang binigay ng mga nanonood dahil sa isang uppercut nito. Inakala ni Doc na matatalo na ang kanyang bata, subalit isang malakas na uppercut rin ang pinakawalan ni George at nagawa niyang patumbahin si Joe. Nagsimula na ang momentum para kay George at habang tumatagal ang laban ay nakakailang bagsak na si Joe. Hindi na kinaya ni Joe ang malalakas na suntok ni George, kaya't itinigil na ng referee ang laban. Ngayon ay nakamit na ni George ang pangarap na maging heavyweight champion of the world. Sa party ay marami ang bumati kay George at naakit ang kanyang mga mata sa isang magandang babae. Nakita rin niya doon si Desmond at inalok niya ito upang kanyang maging financial manager dahil sa galing nito sa numero. Pumayag si Desmond ngunit pinagsabihan ito ni George na kailangan na nitong tigilan ang pag-inom. Sa pagbalik ni George sa kanyang hotel ay naroroon ang magandang babae na nakita niya sa party. Natukso si George at nakagawa siya ng bagay na kanyang pagsisisihan. Nagsisi si George ngunit hindi na niya maibabalik ang oras upang makaiwas sa tukso. Sumunod na araw ay napanood niya si Muhammad Ali sa isang interview kung saan ay sinabi nitong kaya niyang patulugin si George sa isang suntok lamang bagay na kanyang ikinagalit. Bilang paggunita sa kanyang mga nakamtan sa buhay ay inimbitahan niya ang kanyang pamilya sa mansyon. Masayang pinakita ni George ang kanyang koleksyon ng mga mamahaling sasakyan sa kanyang ina. Labis rin niyang ikinatuwa nang makita ang kanyang anak subalit tila nailang siya sa kanyang asawa. Bago kumain ay nagpaalala ang kanyang ina na magpasalamat muna sa Diyos, ngunit sinabi ni George na siya ang bumili ng kanilang pagkain. Ibinalita rin ni Mary na magkakaroon na siya ng anak habang ayon naman kay Desmond, ay inilagay nito ang lahat ng pera ni George sa rock solid stocks. Tumayo si Paula upang sagutin ang isang tawag ngunit ang tumawag ay ang babae ni George.
Kinompronta ni Paula ang kanyang asawa, kaya't halos hindi makatingin ng diretsyo si George. Sumunod na eksena, ay patungo si George sa Democratic Republic of Congo upang labanan si Muhammad Ali. Sa bansang ito ay tinuturing si Muhammad Ali bilang isang bayani, kaya't solido ang mga fans nito. Nang makarating sa hotel ay nakita ni George si Muhammad Ali nakausap ang mga sikat na tao, habang masaya nitong kinukutya si George. Nang lumapit si George ay hindi nakatawa ang mga nakikinig kaya't umalis na lamang din siya. Dumating ang araw ng laban kung saan maririnig ang sigawan ng mga tao sa pangalan ni Muhammad Ali. Subalit dahil sa tinalo ni Frazier si Muhammad Ali, at tinalo naman ni George si Frazier, ay sa kanya pa rin ang tiwala ng mga commentators. Sa umpisa ng laban ay naging agresibo si George, at nagpatama ng malalakas na suntok habang todo iwas naman si Muhammad Ali. Patuloy pa rin kinukutya ni Muhammad Ali si George, at hinahamon itong ibigay ang buo niyang lakas. Sa kabila ng maraming atake ni George, ay pinakita ni Muhammad Ali na malakas ang katawan nito sa pamamagitan ng depensa. Dahil sa pagiging agresibo ni George, ay tila napapagod na ito sa paglipas ng oras, habang ang kanyang kalaban ay may nakatago pang lakas. Sinabi ng coach na ipagpatuloy lamang niya ang pagiging agresibo, ngunit alam ni Doki na paubos na ang istamina ni George. Sa ika-8 round ay hindi na maikakaila ang pagod ni George, at dito na nagsimulang magseryoso si Muhammad Ali. Nagpakawala ito ng malalakas na atake hanggang sa tuluyan ngang napabagsak si George. Nanalo si Muhammad Ali sa pamamagitan ng knockout kaya't natikman ni George ang kanyang unang pagkatalo. Ang videong ito ay sponsored ng 1xBet, ang #1 trusted betting sites na pwede kang kumita sa paglalaro ng mga paborito mong online sports betting games. Kung gusto nyong mag-register ay i-click lamang ang link sa ating pinned comment sa baba at i-type ang promo code na 1xKRecaps upang makakuha ng up to 12,000 pesos na bonus sa inyong unang deposit. Maaari kang mag-bet sa paborito mong sporting events kagaya ng NBA, UFC, Olympic Games at marami pang iba. Siguraduhin lamang na maging responsable sa inyong pagbet. Dahil sa pagkatalong ito ay pinag-isipan ni George ang kanyang mga naging desisyon sa buhay, at napagtantong nadadala siya ng kanyang pagiging agresibo sa lahat ng bagay. Tinawagan niya si Paula at nangakong hinding-hindi na niya ito iwanan kailanman. Subalit hindi naging madali kay Paula ang lahat at hiniling na lamang nitong mag-divorce sila. Wala na siyang matakbuhan, kaya tumungo siya sa kanyang ina na nagbigay naman ng matinding suporta sa kanya. Upang mabawi ang kahihiyan at patunayan ang kanyang lakas ay hinamon ni George ang 5 boxer sa loob ng isang araw. Subalit malaking katanungan para sa lahat ang ginawang ito ni George, at maging si Dosi ay hindi sang-ayon sa kanyang ginawa. Biglang dumating si Muhammad Ali sa event at sasali ito bilang isang komentator. Habang nagaganap ang laban ay pinilit ni Muhammad Ali na isigaw ng mga tao ang kanyang pangalan, bagay na lalong nagpagalit kay George. Hindi na nakapagpigil si George, kaya't hinamon niya si Muhammad Ali para sa isang rematch, kaya't nagkasagutan ang dalawa. Nang maawat ang dalawa, ay pinagpatuloy ni George ang laban kung saan ay tinalo niya ang 3 sa mga ito sa pamamagitan ng knockout. Makikitang hindi pa rin basta lang nakalaban si George, dahil hindi biro ang kanyang pagkapanalo sa 5 boxer. Sa locker ay tinanong ni Doki si George kung ano ang kanyang nakuha matapos manalo sa 5 kalaban. Pinayuhan siya nitong magsanay muli para sa susunod na laban. Nagmadaling tumungo ng hospital si George dahil kinailangang dalhin roon ang buntis na si Marie dahil sa pagdurugo. Handang magbayad kahit magkano si George, subalit ayon sa kanyang ina, ay isang himala para sa bata ang kanilang kailangan. Nang magsimula ang mga doktor sa kanilang trabaho ay nagtipon rin ang kanyang pamilya upang manalangin. Hindi na alam ni George ang kanyang gagawin, kaya't sinubukan rin niyang manalangin. Hindi niya maintindihan kung bakit ang anak ni Marie ang kailangang magdanas nito samantalang si Mary ang pinakamabait na taong kilala niya. Hiniling rin niyang buhay na lamang niya ang kunin kung kailangang may mamatay. Kinaumagahan ay ginising si George ng kanyang ina upang sabihing ligtas si Mary at anak nito. Isang himala para kay George ang kanyang natuklasan na maging mga doktor ay walang maibigay na paliwanag. Sumunod na eksena ay kaharap ni George si Jimmy Young kung saan ay pinahirapan siya nito sa laban. Sa huli ay natalo siya sa pamamagitan ng unanimous decision. Habang nasa locker ay nadismaya ang coach sa pagkatalo ni George dahil nawala na sa kanila ang pagkakataong makapag-rematch kay Muhammad Ali. Sa kabila ng ingay sa paligid at kapaguran mula sa laban ay tila nakakarinig ng boses si George. Tinanong ni George kung kanino ang boses na kanyang naririnig ngunit bigla siyang nawalan ng malay.
Nang magkaroon ng malay ay nalaman niyang inakala ng kanyang mga kasamahan na binawian na siya ng buhay. Dito ay sinabi niyang si Jesus Christ ang kanyang narinig na boses, at makalipas ang ilang araw ay nagpa-baptized si George. Kahit kinakabahang tumayo sa harap ng mga tao sa simbahan, ay ikinuwento ni George kung paano niya nakilala ang Panginoong Hesukristo. Nakita niyang mariing nakikinig ang isang babae, at doon ay naramdaman niyang nawawala na ang kanyang kaba sa dibdib. Dito ay nangako si George na mula sa araw na iyon ay isusuko niya ang kanyang buhay sa Diyos at magiging isang pastor, bagay na ikinagulat ni Doc. Inakala ni Doki na nagbibiro lamang si George, ngunit kinumpirma nitong buo na ang kanyang desisyon. Sumunod na eksena ay binisita niya si Muhammad Ali na patuloy pa rin siyang kinukutya. Inamin ni George na dati ay galit na galit siya kay Muhammad Ali na gusto na niya itong patayin, kaya't pumunta siya upang humingi ng tawad. Matapos ang kanilang kwentuhan ay doon nagsimula ang kanilang pagkakaibigan. Binisita rin niya ang dati niyang asawa at kanilang mga anak kung saan ay taos-puso siyang humingi ng tawad. Sumunod na araw sa simbahan ay nilapitan at kinausap ni George ang babaeng nakinig sa kanyang testimony noon. Hindi rin makapaniwala ang babae na ang katulad niyang boxer ay magiging isang ganap na pastor. Mas lalong naging masipag si George sa pangangaral ng mabuting balita sa labas ng simbahan. Ang ibang dumadaan ay iniinsulto lamang siya, ngunit kalmadong sinasagot ni George ang mga ito dahil ngayon ay nakokontrol na niya ang kanyang emosyon. Mula sa malayo ay pinapanood lamang siya ng babae, at humahanga ito sa ginawang pagbabago ng Diyos kay George. Habang kumakain ay humingi ng tawad ang babae kay George, dahil nagdududa ito sa kanya, dahil sapagkat alam nito ang dati niyang pagkatao. Ang babaeng ito ay Mary din ang pangalan, at ngayon ay nagkakamabutihan na sila ng loob. Dinala niya si Mary sa isang lumang simbahan, at pangarap niyang bilhin ito upang magtayo ng sarili niyang kongregasyon. Makalipas ang 7 taon ay binigay ng Diyos ang pangarap ni George na simbahan, at sinuportahan siya ng asawang si Mary at kanilang anak. Matapos ang simba ay isang babae ang lumapit kay George, at nakiusap itong turuang magboxing ang kanyang apo dahil nadadala lamang ito ng barkada. Tumanggi si George at pinayuhan niyang magbasa ng Biblia ang bata upang malaman ang tama at mali. Makaraan ng isang linggo ay nakita na lamang ni George sa balita na inaresto ang bata dahil nalabag nito ang batas. Pinagsisihan ni George na hindi niya tinuruan ang bata kaya't pinatawag niya si Desmond na kanyang financial manager upang bilhin ang isang lumang building. Inayos nila ang lugar at makalipas lamang ang isang buwan, ay marami ng kabataan ang kanilang miyembro. Nag-hire ng mga coach si George at nagpagawa ng isang kwarto kung saan itinuturo ang mga estilo ni Muhammad Ali. Subalit matapos ang isang taon habang nag-iensayo ang mga bata, ay bigla na lamang nawalan ng kuryente. Nang kanyang alamin ang dahilan ay sinabi ng electric company na wala silang natatanggap na bayad at hindi rin nila mahanap si Desmond. Tumungo ng bangko si George kung saan niya na lamang ininvest ni Desmond ang lahat niyang pera sa isang high-risk stock kaya't wala na siyang pera sa kanyang account. Sinabi ng manager na kukunin nila lahat ng ari-arian ni George kasama ang bahay ng kanyang ina. Hindi napigilan ni George ang sarili, at pinahanap niya si Desmond. Sa kabila ng mga ito ay pinayuhan siya ng kanyang ina na patawarin ang kanyang kaibigan. Natagpuan ni George si Desmond sa isang bar, at binalak pa nitong tumakas. Naabutan niya si Desmond at muntikan na niya itong mapatay. Napagtanto niyang mali ang kanyang ginagawa, kaya't pinatawad na lamang niya ang kaibigan. Upang maibalik ang nawalang pera ay nagsimulang pumasok sa mga commercial si George, at nagbenta na rin siya ng kung ano-ano. Sa kabila ng kanyang mga ginawa, ay sinabi ni Mary na hindi pa rin ito masusolusyonan ang kinakaharap nilang problema sa pera. Sinimulang kumpiskahin ng bangko ang lahat niyang ari-arian, kaya't na-depress si George. Kinuha na lamang niya ang kanyang gloves, at nagsimulang alalahanin ang kanyang nakaraan bilang boxer. Sinabi rin niya kay Mary na hindi muna siya ang magsisermon dahil sa pinagdadaanan. Nais niyang muling lumaban sa ring bagay na hindi sinang-ayunan ni Mary dahil maaaring mahirapan ulit siyang kontrolin ang emosyon. Nilapitan niya si Doc at nakiusap na muli siyang sanayin ito. Nagdalawang isip si Doc dahil labis itong nagdamdam noong iniwanan niya ang boxing. Matanda na rin si George at baka hindi na nito kayaning makipagsabayan sa mga kasalukuyang manlalaro. Nakumbinsi si Docy kaya't pinayuhan niya si George na magbawas muna ng timbang. Sinimulan niyang magsanay kasama ang kanyang anak subalit naging mahirap ang pag-adjust ng kanyang katawan. Sinuportahan na lang din siya ni Mary, at makalipas ang ilang buwan ay bumalik siya kay Doc dahil naabot na niya ang sinabi nitong timbang. Sinimulan nila ang pag-ensayo sa ring ngunit halatang mabagal na ang mga kilos ni George.
Ngunit alam ni Doxy na kailangan lamang nila ng bagong estilo ng pakikipaglaban upang masabayan ang kalaban. Isang gabi ay nagising si Mary sa isang panaginip. Ikinuwento niya ito kay George kung saan ay sinabi sa kanya ng Panginoon na mapapanalunan niya ang heavyweight championship. Ibibigay ng Diyos ang tagumpay kay George upang magamit niya ito upang ipakikila ang Diyos sa buong mundo. Bago sila sumabak sa laban ay pinayuhan siya ni Doxy na ibalik ang dating galit sa kanyang dibdib kagaya ng dati. Subalit hindi na ito kailangan ni George dahil kaya na niyang lumaban ng hindi nadadala ng emosyon. Una niyang nakaharap si Steve Soski, ngunit tila hindi na sanay si George na maghubad sa harap ng napakaraming tao. Naging maganda ang pinakitang performance ni George, at hindi siya nagalit kahit pasinuntok siya ng kalaban kahit tumunog na ang bell. Sumunod na round ay makikitang pabor na kay George ang laban. Dahil nakitang hindi na makalaban si Steve ay inutusan ni George ang referee na itigil na ang laban. Tinanghal na panalo si George at naging usap-usapan ang balitang ito dahil hindi inaasahan ng mga tao ang nangyari. Isa itong napakalaking comeback hindi lamang sa boxing kundi maging sa personal na buhay ni George. Nakagawa ng 24 na sunod-sunod na panalo si George. At sa edad na 42, ay nakaharap niya ang champion na si Evander Holyfield sa laban na tinaguri ang Battle of the Ages. Sa kabila ng kanyang mga ginawa, ay natalo si George sa unanimous decision. Nang bumalik siya sa bangko, ay pinalakpakan siya ng mga empleyado. Kahit hindi nanalo sa laban ay nag-uwi ng $12 million si George galing sa HBO para sa laban. Kahit nakabawi na sila ay sinabi niya kay Mary na hindi pa nagtatapos ang kanyang laban. Makalipas ang 3 taon ay tinalo ni Michael Moorer si Holyfield para sa World Championship. Hindi nagtagal ay muling naging contender si George. Sa edad na 45, ay inakala ng lahat na wala ng laban si George, sa 26 years old na si Moorer, na may record na 30 panalo sa pamamagitan ng knockout. Sa mga unang round ay makikitang si Moorer ang kumukontrol sa laban habang si George ay dumidepensa lamang. Sa ika-9 na round ay pinayuhan siya ng kanyang coach na sumuko na lamang dahil hindi na nakakahiya na umabot siya sa puntong iyon. Subalit hindi pumayag si George at sa ika-10 round ay nagawa niyang patulugin si Moorer. Dito ay nakamit ni George ang titulong oldest heavyweight champion sa kasaysayan. Nakamit niya ang pangarap noong nagsisimula pa lamang sa larangan ng boxing matapos itong mawala sa loob ng 20 taon. Naging kaibigan rin niya si Muhammad Ali na halos kausap ni George araw-araw sa telepono. Taong 1998 ay nakamtan ni Charles Dos Brodus na makasama sa World Boxing Hall of Fame. Nagpatuloy si George na maging pastor sa simbahan at meron ding youth center sa Houston.